Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa wala ng YouTube. Ako si Kabibig, maglevag-levag na down with evidence sa lahat na nagbigay ng blessings sa akin. Salamat po talaga. Nakakatulong po sa aming pamilya. Nandyan o, basahan yun lang yan o. Ay eto na. My good news. Marami mga DDS ang nagpalakpakan ngayon sa ginawa ni Congressman Leandro Leveste. Sabi, this is good news. Ito ang hinihintay namin. Mag-party-party tayo. Saan kaya kukuha ng pera si Madam Claire? Nako, sabi ng ilan, kinarma na. Kinarma na si Madam Claire Castro kasi kinasuhan ng cyber libel ni Congressman Leandro Leveste at magmumulta ng 110 million pesos. Ang laki naman yan, Ma'am Claire. Saan ka makakahanap ng 110 million pesos? Sabi ng iba, naku, Madam Claire, pagkatapos ng termino ni BBM, mag-expect ka, VP Sara. Posible ang magkapatid na Duterte, posibleng kakasuhan ka rin. So maghanda-handa ka, Madam Claire Castro, sabi ng mga netizen. Ito na daw ang simula ng pagbagsak ni Madam Claire Castro. Naku, sabi ng iba, baka ito na ang right time para ma-evict si Madam Claire Castro bilang spokesperson ni BBM. Kasi hindi na talaga maganda mga kabibig, sabi ng ilan. Mas lalong lalagapak ang ratings ni BBM kung si Claire Castro ang spokesperson. Kasi nagmumukhang katawa-tawa at nagmumukhang katawa-tawa din si BBM. Kasi kung ano ang lalabas sa bibig ni Claire Castro, people are assuming na galing iyan kay BBM. Kaya ngayon, Claire Castro, paano mo to lulusutan na kung saan 110 million pesos ang posibleng damages na hinihingi ni Congressman Leandro Leveste? Yan kasi, Madam Claire. Dapat hindi ka na mag-comment-comment ba yung mga istorya na hindi mo masyadong natuhog kasi posible kang babalikan. O, ito na ang sabi ng iba, kinarma na yan. Kinarma na yan ng mga Duterte. Huwag kayong ganyan kay Madam Claire. Hindi naniniwala si Madam Claire ng karma. Hindi siya naniniwala dyan. Naniniwala siya sa kanyang, kung ano ang kanyang understanding. O, eto kabibig ha. Nagsalita na si Madam Claire Castro sa isang interview. Oo, na-interview si Madam Claire Castro. Ay, kailangan talaga yung ma-interview or magpa-interview. Sabi dito, yung si Claire Castro nagtataka. Uy, kung bakit sinampahan siya ng kaso. Nag-wonder si Madam. Tila nagtataka si Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro kung bakit siya sinampahan ng kasong cyber libel kaugnay ng kanyang mga pahayag sa issue ng solar energy business ng Batangas 1st District Representative Leandro Leveste. Ang tanong, ma'am, bakit ka pa nagre-react dyan? Hindi mo namang saklaw yan. Hindi naman konektado si BBM dyan sa solar energy na iyan. Ayon kay Claire Castro, hindi pa niya natanggap ang kopya ng reklamo, ngunit kinikwestiyonan niya ang motibo sa likod ng pagsasampa ng kaso, na aniya ay maaaring may layuning patahimikin siya sa pagtatalakay ng mga isyong may kinalaman sa pamahalaan. Sino ang tunay na nasa likod ng pagsasampa ng kaso laban sa akin? Sino ang nais na mabusala ng aking bibig? Sino ang lubos na makikinabang dito? Hala, madam, feeling relevant ka naman, madam, oy. So it means, kung mawawala ka, mawawala ka sa pagiging PCO spokesperson, may makikinabang? Marami po ang matutuwa. Sabi ni Claire, sino ang tunay na nasa likod ng pagsasampa ng kaso laban sa akin? Sino ang nais na mabusala ng aking bibig? Sino ang lubos na makikinabang dito? Comment down below. Sino kaya ang pinararinggan ni Madam Claire Castro? Alam nyo na. Sino kaya yun, no? Ay, ewan ko sino ka bibig. Eto ang ito pala yung ito. Saan ba dito? Hanapin ko muna. Ito yung, ito yung statement. Statement from Spox Castro. I have not yet received the copy of the complaint filed by Congressman Leveste. Sige, basahin natin ha. Pero ang response ko sa ngayon
ay ayon lamang muna sa kanyang interview. Inamin ni Kong Leviste sa isang interview na ang source ng di umano'y pagbebenta ng company na may franchise ay galing kay Ombudsman Remulla. Pero hindi niya sasampahan ng kaso ang ombudsman dahil sa ginagalang niya ito at kaibigan ng nanay niya. Oh, kakasuhan ba niya ako dahil sa hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako ginagalang? Can we say that the statements of the ombudsman are with basis and not maligning, while my statements sourced from the ombudsman are nothing but libelous? Maliban dyan, inamin ni Kong Leviste na he is not the owner of Solar para sa bayan anymore, which has the franchise, because he already divested his shares. He himself is the source. Ang pagsasampa ng kasong ito ang tunay na paraan para ako ay matigil sa aking pagsasalita at pagtalakay sa mga issue. Ito ngayon ang tanong. Sino ang tunay na nasa likod ng pagsampa ng kaso laban sa akin? Sino ang nais mabusala ng aking bibig? Sino ang lubos na makikinabang dito? Nako po. Parang merong pinariringgan si Madam Claire Castro. Pero kung ako si Madam Claire Castro, hindi muna ako magsasalita. Sorry ha. Babasahin ko muna yung complaint against sa akin. Then, pag-studyhan ko, then later I'll be speaking and I'll be giving the statement. Pero ngayon nagsalita na siya eh. Parang lawyer siya, but she can never advise herself to keep quiet first and know the details of the cyber libel case. 'Di ba? Parang hindi niya kayang mag-attorney sa sarili niya. Dapat sana tumahimik siya or iwas mo na siya sa sagot ng mga tanong tungkol sa cyber libel case na sinampa ni Congressman Leviste. Sana sabi niya, later I'll be giving official statement regarding on this matter. Hindi mo na ako magbibigay ng sagot tungkol dyan. Hindi ko pa naman nabasa. Mga ganon, kabibig ba? Pero iba si Madam Claire, atake agad, mga kabibig. Inatake agad ang statement ni Congressman Leviste, even though hindi pa niya alam kung ano ang laman ng papel, kung bakit siya kinasuhan ng cyber libel. Diba kabibig? Sana nag-isip din si Madam Claire. So ito muna, ito yung interview kabibig kanina ni Madam Claire. Ito ha. Makinig tayo. Action po muna sa inyo pong na itong naihain pong libel complaint sa inyo ni Representative Leviste. Wala pa ako natatanggap, Connie, na kopya. At kung ano naman ang aking sasagot ngayon ay base lamang sa kanyang mga interviews. Tama po ba ako na... Pero hindi siya sumagot na lang. Sasabihin niya, later niya lang ako magbibigay ng official statement regarding on that matter. Diba? Ay, naku. Demanda niya ako dahil sinabi ko doon na ibinenta niya yung kanyang kumpanya. Opo, libelous complaint po ito. Oo. Okay. Unang-una po na-interview po siya. Dito mismo rin sa inyong network. Kanina umaga. Sinabi mismo, kung di tayo nagkakamali, si Weng yata yun. Opo. Na ang source naman, yes, di ba? Ang source naman ng di umanong pagbebenta o pagta-transfer ng kumpanya na may franchise ay si Ombudsman Remulla. Doon ang galing eh. Doon ang galing yung unang balita. Ang sabi niya, hindi niya ididimanda si Ombudsman Remulla dahil iginagalang niya ito at kaibigan ng kanyang ina. So, ako na nag-content, na pag-usapan, pinaliwanag ko sa ating mga viewers kung ano yung nangyayari tungkol dito. Ako ang sasampahan niya ng libel case. At dahil ba sa hindi ako kaibigan ng kanyang ina at hindi niya ako ginagalang? Kasi yun yung premise eh. Hindi niya dinidemanda si Ombudsman kahit na yun ang source ng facts or balita. Ako ang pwede niya i-demanda dahil hindi niya ako ginagalang at hindi ako kaibigan ng kanyang ina. Okay. So may ganong question. Opo. Reaction po muna sa inyo pong... Yun kabibig. Yun ang reaction ni Madam Claire Castro. Naku po. Yung itong reaction niya, gagamitin ito sa mga bashers niya. Sana hindi na lang siya nagbigay. Sana hinintay na lang niya yung papel na naglalaman ng kanyang anang rason kung bakit siya sinampahan ni Congressman Leandro Leviste, mga kabibig. Before naman, sasabi na naman siya na kung ano-anong
Ewan ko kabibig, ewan ko Madam Claire, hindi siya makapag-control ng kanyang bibig. Ito ang komento ng ating mga netizen. Hingi ka na ng 110 million kay Ngagba Auntie Claire. Bigyan ng Chucky, si Chucky. Oh dear Chucky Claire Castro, oh dear, using the freedom of speech card with a history of police blunder against freedom of speech. Nalito na si Auntie kung saan siya lulugar. Naku, natataranta na si Madam kasi wala siyang 110 million. Saan kayo kukuha ng 110 million si Madam Claire Castro? Naku po. Ba't naging crying baby na si Auntie Claire? Kawawa naman. Claire Castro, yan na talaga ang hintay-hintay ka pa sa more kaso for you. Attorney ang Solgen ba ang magre-represent sa kanya? Or kuha siya ng private lawyer niya? Falses, pasok? No, criminal case po ang libel. Hindi pwede ang Solgen. Hala, so paano yan? Attorney Claire will be the lawyer of her own case or hanap siya ng anong tawag ito? Hanap siya ng kung sino ang pwedeng mag-aabogado sa kanya. Naku po. Ang ombudsman ay magtatanggal lamang through impeachment. Just defend yourself in court, Attorney Claire, as Kong Levisi will defend also his case against DOE. Si Topacio yata Mugado Leandro Leveste, lahat ng kliyente nakukulong. Naku po. Tama ka po, attorney, at sana wag nilang sayangin time and petty things at harapin nila ang issues na dapat harapin. Wala kayong magagawa kasi karapatan niya yan. O nga naman, galing talaga sumagot ni UC Claire. Ang libel ay libel, wag ka na magpaliwanag, Claire Castro. Magpaliwanag ka na lang sa Korte Suprema. Naku po, mga kabibig, yun na yun mga kabibig. Parang, ano kaya maitutulong ni Bongbong? Wala naman tutulong si Bongbong dito, di ba? Alam na kung sino ang pagbibintangan ni Claire Castro. Wala naman yan ibang kilalang araw-araw sinisiraan. Hoy, sino? Wala na bang karapatan ng ibang tao magsampa ng kaso kung kailangan ako? Diba? Kala mo tama, ikaw lagi, Claire Castro. Masakit man sa taong bayan, mawala ka sa PCO dahil wala ng tao. Grabe naman po kayo. Mabuti nga yan sa iyo, Auntie Claire. Tama lang naman ginawa ni Kong Leandro. Nagtataka ka pa, no? Isipin mo nga, minsan dapat maginahinan sa mga wala sa hologs na pahayag. You don't own the world. Bagamat job mo yan, sometimes you also have to exercise humility and select decent and acceptable words. Remember, karma is just around the corner. Hala ka mga kabibi. Iba din ang mga komento ng ating mga netizen. Parang mas nagugustuhan nila na sampahan si Claire Castro. Oy kabibi kayo, comment below. Approve or agree ba kayo na sinampahan ni Congressman Leandro Levisi si Madam Claire Castro? Or disagree kayo kasi mali-mali naman ang nakuha na impormasyon ni Congressman Leandro Levisi? Sabi ni Madam Claire Castro na unang narinig niya kay Boyeng Remulla. At sabi pa ni Madam Claire Castro, bakit si Boyeng hindi niya masampahan kasi kaibigan ng kanyang ina, tapos hindi ako kaibigan kaya ako ang sinampahan? Nako po. Think before you speak. Taste your own medicine, sabi pa ni Piccolo. Di ba sabi ni VP Sara, si Claire Castro, garbage in, garbage out. Di ba sabi yan ni Claire Castro? Ni VP Sara para kay Claire Castro. Naku, ano kaya ang reaction ni Rowena Guanzon hinggil dito? Naku, makabibig, ano ang yung reaction nito makabibig? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Ako po si Claire Castro, parang natataranta na. Sabi ng iba, nanginginig na yan sa takot. Saan siya kukuha ng 110 million pesos? Magkano lang ba ang sahod ng PCO Undersecretary? Mga 300,000? Check natin magkano. Well, baka mayaman ito si Madam Claire Castro. Wala naman, wag yung i-underestimate si Madam Claire Castro. Marami na yang ipon. So for example, talagang tuloy na tuloy ang cyber libel. At for example, manalo si Congressman Leandro Leviste, there's a possibility na, there's a possibility magbabayad sa Attorney Claire kasi ng 110 million pesos. Ang laki. Saan siya ko ng pera mga kabibi? Naku. Paano yan?
Kasi sabi ni Lives dito, hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. Na hindi ko nais masaktan si Claire Castro, kailangan ko lang pong depensa ng aking pangalan. Oh, naku, yan na. Yan nakabibig. 110 million pesos. Saan niya nahanapin ni Madam Claire Castro? Ay, naku, mga kabibig. So, yun lang po mga kabibig ang ating Latest Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Sana, no, mag-usap si Claire Castro at si Congressman Leno Reviste, baka pwede pang mahilot ang issue na ito. Baka, kasi we need unity. Baka lesson learned din to kay Claire Castro na huwag masyadong patola sa mga issue. Dapat pag-aralan niya kung ano ang isasagot niya. At 'di ba basta spokesperson kung ano lang isasagot ng presidente sa mga issue, yun lang ang sasabihin niya. Pag mga ad-lib siya na hindi na kailangan at pwedeng papahamak sa kanya. 'Di ba? Nakabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.